Hey, hey, hey! Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga ka-KL. At today, super excited kami na i-feature sa inyo ang aming minivan na si Kiki. Hindi lang siya basta cute. DE17V, semi-wagon style at hindi lang yan. All-wheel drive, straight-matic with turbo pa. Ready na ba kayong makita ang interior and exterior ng aming bagong road body? From seats, to lights, to every little detail. Ipapakita namin ang setup na swak sa lifestyle namin. So buckle up, dahil this is not just a tour. This is Kiki's big reveal. Let's go! Paano natin ito sisimulan? Good morning! Ano natin simulan? Intro pa lang, wala na. Isang 2 oras tayo dito. Ngayong araw na to, papakita namin sa inyo yung interior tsaka exterior ng sasakyan, itong minivan. So good morning guys, ito naman. Ikot tayo. Sama na rin natin yung under the hood, tapos saka tayo sa interior. Kung anong meron. Okay, mag-start tayo dito sa under the hood. Hindi tayo masyado magiging technical. Turo ko lang yung mga parts dito, mga major parts or yung mga malalaking parts. First thing is yung ating engine coolant reservoir. Ito yon. Yung ating brake fluid reservoir. So using DOT3 fluid to pag magre-refill kayo or magpapalit. Then ito yung ating wiper washer fluid reservoir. Kayo nang bahala kung anong gusto nyo ilagay dyan. Basta wag tap water. And dito sa may harap natin, andito yung ating condenser ng air conditioning. Dahil naka-turbo tayo, meron tayong intercooler, this one. Behind the condenser, andito yung ating radiator at yung radiator fan. Ikot tayo dito. Ganito yung headlight kapag DA17V. So yung bulb natin is H4, so high and low na yan. Then ito yung signal light natin. And yung park light. Yung park light, napalitan na namin yan. And we have the 13-inch na mags. Hindi ko sure yung brand, pero nakasulat ay K&M. Bali yung kulay niyan is gunmetal gray or black. Gray yata yan, hindi yung black. Gunmetal gray, dark gray. Dinagdag na namin to, itong blind spot mirror. Bali, stock pa itong side mirror. Ang problem lang with this sa side mirror, sa stock side mirror is dahil nga siya, originally right hand driving. So hindi mo masyadong ma-move yung side mirror accordingly dun sa kailangan mong view. So kung ando ka sa driver's side ngayon, which is dun sa left hand, ang view mo dito sa right side mirror is medyo kulang. Hindi mo makita yung side mo. Wala kang makita sa side mo unless sasandal kang maigi. Then doon naman sa kabila, sa left hand side mirror is masyado naman pasok. So kitang-kita mo naman yung gilid mo. Ito yung tinutukoy ni KP. Kapag nandito ka sa driver's side, tapos tumingin ka sa right side na mirror, side mirror, ito yung view mo, ganun na ganyan. Hindi mo halos kita yung gilid ng sasakyan. Pero kapag sumandal ka pa, ayun, kita mo na yung side ng sasakyan. Pero kailangan talagang sumandal ka. Kailangan talaga gumaganon ka kahit konti. Kasi kapag ganito lang, kapag ganyan lang, ewan ko, parang konti lang yung kita ko. Ganyan. Pag mata lang yung ginalaw mo, hindi mo makikita yung side ng sasakyan.
Oo. Siguro pag inisod mo pa to, syempre, masyado ka naman nalalayo dito sa harap kapag inisod mo pa to. So, ganyan na. O kaya gaganyan ka. Okay, dito naman yung ating gas tank cover. Dito yan binubuksan, nasa right side or nasa passenger side sa unahan. Dito. Ito. So, yan. Gasoline tayo, ha. Ito, dinagdag ko na to. Ito ay actuator. Bali, kinabit ko siya para meron akong switch dito ng gas tank. Ako na nagkabit niyan, hindi yan kasama sa sa builder. So, kasi kapag hindi ko nilagyan yun, tapos solo driving lang ako, kapag magpapakarga ako is kailangan ko patanggalin seatbelt ko para dungawin or abutin tong opener dito. Yan, ganyan kalayo sa akin. Pag naka-seatbelt ka pa, medyo malayo. Pero meron naman mga builder or mga shop na naglilipat ng mismong gas tank opener dito sa left side. So, hanapin nyo na lang kung sino-sino mga shop yun. Okay, for DA17V semi-wagon, ganito yung niya, itsura. I'm not sure on other variant kung ano yung interior niya. Doon sa passenger side, meron kang mga lagayan dyan sa ibabaw. Then meron kang sariling cup holder. Then dito meron kang grab handle and another cup holder. Meron kang dalawang vents ng air conditioning sa'yo. Then this one is 7-inch na galing sa builder. Tapos dito yung cigarette socket niya. Diyan. Ito yung sa natin, sa shifter natin. Bali pinag-swap yan. Originally nasa right side itong shifter. Then itong sa air condition and blower is nasa left side. So depende sa builder nyo kung sa swap sila niyan, or depende din sa iyo kung gusto mong pagpalitin or i-retain yung original na positioning niya. Yung switch dito sa buga ng hangin is condemned na yan, meaning hindi na nagana. Then same with the thermostat or yung control sa temperature ng air conditioning. Wala na yan, display na lang yan. Itong mga to. Ito display na lang din to. Itong sa recirculation, ito display na lang din to. Nang nagana na lang dito sa part na to is yung sa fan natin or sa blower. So from 0 to 4, then yung AC switch natin. Actually, wala nakalagay dyan, blanco lang yan, tapos may cover. Then dito ko kinabit yung ginawa kong switch para sa gas tank cover. And then nag-install na rin ako ng dalawang USB charging ports. So dalawa yan. Yan. This one, I'm not sure para saan to. Ano yan? Cigarette? Dispenser. Ayun, para daw sa cigarette. Hindi man ako nagsisigarilyo, so wala yan. Hindi na namin ginagamit yan. Bahala na kayo kung anong gusto nyo isalpak dyan. Dito sa taas, so tayo, Suzuki na logo dito. Then ito yung kasama na cover. Kasama dun sa pag-upholster nila. Natatanggal naman to kung gusto nyo palitan. Originally, yung ating sasakyan is right-hand driving, kaya yung ating lever is baliktad din compared dun sa mga commercial vehicle dito sa Philippines. For example, itong ating headlight and signal light switch lever nasa right side, and yung ating wiper control is nasa left side. So, kapag galing kayo sa commercial vehicle, kapag mga kakastart nyo lang gumamit nitong minivan, medyo malito pa kayo. So isang technique dyan para hindi kayo magkamali masyado is yung right hand nyo is nakaabang na lagi dito sa may right lever, para kung kailangan nyo mag-high ng headlight or kapag mag-signal kayo, then nakaabang na to. Less chance na magamit nyo tong left hand, which is for the wiper. Kung gusto nyo namang ipag-swap yung dalawang switches, meron namang nabibili na lever for left-hand driving
It's either ipapa-install nyo yun or i-DIY nyo. Okay, dito naman tayo sa ating instrument panel. Bali, yung unit namin ay DA17V, semi-wagon, all-wheel drive, turbo, and straight-matic. Ang sabi nila, kapag ang unit mo ay DA17V, straight-matic, turbo, is ganito dapat yung panel gauge mo or instrument panel. I'm not sure kung lahat nga ba talaga is ganon. Nakuha namin yung unit sa builder ng 226,492 kilometers. And ngayon ay 228,000 na siya. Okay, sa part na to, ito kasama kay builder yung ating engine coolant temperature. Actually, nagloloko na siya ngayon. Then, meron din tayong voltmeter. This one, HUD, sa akin na to galing. Ako na nagkabit nito. Sa driver side, may dalawang air vent din na nakatutok sa'yo or pwede mo itutok sa'yo dito, left and right ng steering wheel. Dito ay merong lagayan. Kayo nang bahala kung ano gusto nyo ilagay dyan. At meron kayong sariling cup holder sa harapan. Dito sa baba, merong... Nagano pa ba to? Hindi ko sure kung saang part yan. Gagana. Sa baba daw yun eh. Sa may gitna. Ewan ko lang. Ayun, sa may bandang flooring daw. Tapos ito ay para sa traction control. And ito yung sa RBS natin. Tapos ito naman is para sa headlight leveler natin. Pag tinignan mo dito sa ating panel gauge or instrument panel, itatry natin i-off yung yung TCS. So ganyan yung itsura ng instrument panel natin. I-off natin yung traction control. Yun. Ayun, nakita naman naka-off yung traction control. At tulad niyan, in-off ko yung yung traction control, kusaring nag-off yung RBS. So kapag in-on ko na uli yung traction control, mag-on din yung RBS. Pero yung sa RBS naman, meron siyang separate na switch. So kapag in-off ko yung RBS lang yung mag-off. So kapag pinindot mo yung isa, automatic parehas. Then yung headlight leveler natin, gumagana naman yan. Na-try ko na kung papaano. For automatic transmission variant, meron 3 pedals dyan sa ilalim. Yung rightmost side is yung gas pedal natin. Then yung gitna is the brake pedal. Then the leftmost side is yung foot brake. Yung iba nagpapa-convert yung foot brake ay nilalagay dito sa gitna for hand brake kung ayaw nila ng foot brake. Pero sanayan na lang din naman yan kapag ilang beses mo na nagamit yung unit. Regarding sa central lock natin, so kailangan dito ka maglalak sa driver side para mag-lock buong sasakyan. Ito yung para sa pag-fold ng side mirror. Yan. Try natin. Ito yung pagpili kung ano yung i-adjust mo na side mirror. Is either left or right. Tapos ito yung control button niya. Kung gusto mong i-move ng left to right, right to left, or up and down. Pero currently, yung pagkaka-wiring niya is kung gusto mong i-adjust yung left side, kailangan yung right yung switch na gagalawin mo. Then the other way around. So baliktad siya at the moment. Then ito namang switch na to is para sa window, para hindi mabuksan ng ibang tao or ibang sakay mo yung window nila. Dito mo lang makokontrol sa side ng driver side, especially kung meron kang mga kasamang bata. So for safety purpose din siya. Tapos ito yung switches natin para sa power window. Naka-power window yung lahat ng salamin natin. Pero yung auto niya hindi na nagana. Then at the same time, baliktad pa rin siya para sa harap. Kapag gusto mong i-control yung sa left window or yung sa driver side, ito yung nasa right na switch dapat yung gagamitin mo.
Bali yung auto niya hindi na nagana. Kasi dapat pag yung auto, pagkakaalam ko, kung gusto mong itaas o ibaba, hindi mo kailangang pigilan yung or i-hold yung switch. Anyway, nagana naman, power window lahat. So, yung tinutukoy ni KP dun sa automatic, parang ganito siya. Isang pindot lang na ganyan. Ayan. Automatic nang bumababa yung window. Pag pinindot mo pataas, automatic tataas. Kapag pinindot mo pababa, automatic siyang bababa. So, yun. Tapos dito naman sa likod, sa second row, wala namang problema. Kung gusto mong i-move yung left yung gagana. And kung yung right yung gagana. Sa harap na windows, mabababa mo siya full. Ayan. Full baba, left and right. Pero when it comes to the second row power window, halfway lang siya mabababa. Yan na yung maximum niya. For safety purpose din, lalo na kung meron kang sakay na bata. Yan, half lang yung kaya niyang buksan. Sagad na yan. Yung sa upuan ng driver, pwede siyang i-move pa forward or all the way to backward. So, pwede kang humiga kung gusto mo magpahinga. Same with the passenger side. Pwede siyang i-move forward or all the way backwards. Yan. Silipin naman natin yung sa ilalim. So kung bubuksan nyo yung kung iangat nyo yung upuan, may dalawang latch yan. Tumban nyo lang. Pakita lang natin ng mabilisan kung ano yung nandito sa passenger side, sa ilalim ng upuan. So ito yung ating air intake or air filter box. Andito yung mga fuse, then alternator. Ito. Sa ilalim doon, yung mayroong belt na nakikita nyo is yung ating compressor. Andito yung dipstick ng engine oil, dipstick ng ATF. Tapos andito yung ating throttle body. Yan, ganyan katahimik yung makina. Dahil maliit lang din naman yung displacement. Ito yung ating engine. Ayan, tahimik na tahimik. 660cc. Tapos dito yung ating engine oil filler cap. Dito tayo magre-refill or magta-top up ng oil, engine oil. At dito banda yung ating turbo. In total, yung ating cup holders for the DA17V variant is 6. 1, 2, 3, 4. And then, dito sa sliding door, meron tig-isa, left and right. Dito, and dyan. Ito yung sa glove box natin. Medyo inalign ko na yan. Dati medyo hindi siya pantay. At least ngayon medyo napantay siya ng konti. Dito sa taas meron tayong additional na compartment. Malalim yan. Sakto lang pala. Siguro mga ganyang kakalalim. Then yung lawak niya sa loob, mga ganyan. Isang dangkal. Lagayan nyo ng kung ano-anong abubot nyo. Sa sun visor natin, ito natatanggal to kung kailangang i-rotate. Ito in-install na lang namin para meron kaming salamin or may pang makeup si Mrs.
Ayan, may ilaw din yan. Yung sa rear view mirror namin, natakpan na nung aming dashcam. Bali yung dashcam kasi is pang rear view na rin. Yan, makikita mo yung rear view. Pero okay naman yung existing niya, may konting tanggal na dun sa mirror, pero magagamit naman. Pero dahil nga nagkabit na kami ng sariling kabit na tong dashcam, hindi galing sa builder. Ayan, yan ang itsura niya. Tapos dito yung RBS. Ayan, wala lang cover. Tapos yung aming RFID. Initially, sila na nagpakabit nung sa auto sweep namin. Then kami na yung nagpakabit ng para sa Easy Trip. Ito yung sa dome light. Ayan, so meron siyang off, may door, tsaka merong on. Pag naka-door yan, once na may nag-open ng door, mag-iilaw yan. Try natin. Yun. Tapos kapag nasara na, unti-unti siya mag-didim hanggang sa mamatay. Then on is laging naka-on, basta naka-on. Yan. In between ng driver and passenger seat, merong armrest. Tapos dito sa ilalim, merong mga lagayan. Dito naman tayo sa second row ng ating minivan. Naka captain seat kami pareho dyan sa second row. Dito nga lang sa captain seat ng second row is hindi siya nare-reclined kundi diretso higa na. So fixed lang yung position ng ating seat dito. So mag-a-adjust na lang yung nasa harapan kung kailangan mo ng additional legroom kung malalaki yung sasakay dito. Ito natataas yan. Yan. Tapos try natin i-tiklop. May naka-install din nga pala kaming dual fan para yung lamig na nasa harap is maibuga papunta rin dito sa likod. Ayan, galing sa builder yan. Tapos ganito yung aming ceiling. Hindi na yan yung original niya. At nirequest din naman namin na dark color para hindi rin dumihin. Okay, dito sa second row, nakakabit pa rin yung original matting niya sa flooring. Itong cream or beige na color or naging ganyan na lang yung kulay niya. Okay, sa second row, sa left side, dito nyo makikita yung ating toolbox. Open nyo lang, press down, then hila. Sa loob, meron tayong early warning device. Then, yung ating wrench para sa gulong. Tapos, ito yung adapter or yung extension kapag papaikutin natin yung ating kapag papaikutin natin yung ating jack. Ayan. Dito yan ikakabit. Ganyan yan. Pang ganyan. Basta ganun. Ano yun? Ah, doon nakasuksok. Itsura niya sa loob. So, ganyan yung itsura niya sa loob. Pwede ka pang magtago ng mga kung ano-anong gamit dyan. Maliliit na. Kung anong kailangan mo, yung maliliit. Ito yung free na vinyl matting galing sa builder. Ayan, ganyan yan. Front, middle row, and yung sa likod sa may cargo space. Tapos silipin natin yung ilalim. After ng matting, bakal na agad. Hindi pa natin nalilinis itong ilalim. Agad talaga itsura niya mula pagkakuha natin. Ayan.
Dito naman sa second row, nakakabit pa rin yung kanyang original na matting. Color beige or color white. Yan. Sa third row, bakal na rin tong sa ilalim. Ayan. So, ilinisin pa rin natin yan pag nagka-time na tayo. Bali, try nating i-fold yung ating captain seat dito sa second row. So, hilahin nyo lang yung nandito sa taas na handle. Ayan. Tapos, tataob yung backrest. Dito sa likod, sa ilalim, mayroong handle, mayroong tali para naman ma-disengage natin yung pagkakalak ng seat dito sa flooring para ma-fold natin all the way sa lapag. Hila lang, then ayan. Gawin din natin sa kabila. Depende na lang sa magiging seat cover nyo or sa upholster kung gaano magiging ka-flat to. Kasi yung sa amin manipis lang yung cover. Kasi yung iba, yung mga luxury design ba yun? Yung makakapal na parang may foam. So kapag ganun yung pinakabit nyo, most likely medyo nakaangat yan kasi maumbok. Basically ganyan siya ka-flat. Almost pantay naman siya dun sa flooring dito sa likod. Pag naman ibabalik na natin yung upuan para magamit, then iangat nyo lang to, tapos itulak nyo papunta sa likod. Ayan. So make sure lang na engage na yung hook nya dun sa flooring. Ayan. Tapos itayo nyo na to. Dito naman tayo sa likod. Ganito itsura nung ating trunk area or cargo space. Meron din tayong ilaw dito sa likod. Same on, door, at saka off. Tapos kapag sa DA17V, ganito yung sa gilid niya sa likod. So, diretso metal na yan. Unlike sa 17W, meron pa yung plastic panel. Parang yung sa mga pinto. Meron pa yung plastic yan. So sa 17V, ganito lang yan. Yan, may ganyan lang, may cover. Tapos dito sa loob is wala lang, butas lang. Dito naman yung ating access sa battery. So unscrew nyo lang tong dalawa. Ito, tsaka ito, para may angat yung cover at makita nyo yung battery. To access naman or para ibaba yung ating spare tire, dito yung ating bolt. So unscrew nyo lang, tapos bababa yung ating spare tire. Dito nakapwesto yon. Ito yung ating dalawang reverse camera. Itong isang reverse camera is naka direct sa head unit natin. Then ito naman is yung reverse camera galing sa dashcam. Recording to. Ito, yan, ito yung sa dashcam natin. Yung sa dashcam recording, pero yung sa head unit, viewing lang siya. Or reverse. Reverse viewing lang talaga. Ito, reverse view and recording at the same time. Pero syempre, depende yun sa reverse camera na or dashcam na bibili nyo. Tapos naka-bracket tayo para yung plate natin is hindi nakayupi. Kasi yung plate ng sa Philippines is mas mahaba compared dun sa plate na gamit sa Japan. So kapag ito pinilit nating ipasok sa loob, kailangang iupi yung ating plate number. So kaya gumagamit sila ng bracket para mailabas. Kapag meron kayong passenger dito sa likod, reminder lang na walang bukasan from inside. So kung gustong buksan yung pinto, kailangan from outside. Hindi makakapagbukas ng sarili yung mga nakaupo dito sa pinakalikod. Makikita nyo dito, walang handle, walang door handle.
Hindi ko sure kung meron bang naggagawa ng ganyan. Meron. Meron. Ito yung ating third brake light. Ganyan lang siya kaliit. Tapos ito yung sa nozzle ng ating wiper wash fluid. Ito yung ating wiper. Then susian, nagana naman to. Once na ginamit mo yung original na susi. Tapos yung ating door handle for opening the back door. Tapos yung tail light assembly natin. So ito yung sa park light, brake light natin. Sa taas yung ating signal light. And sa baba is yung ating reverse light. Sa package natin, kasama na yung roof rack. Bali pinapili kami, it's either kung roof rack or yung back seat. Pinili namin is roof rack kasi nagkakarga kami ng mga gamit-gamit. So just in case hindi enough yung space sa loob, at least meron kaming patungan sa ibabaw. So ito ay sinisecure lang nitong mga to. Nakapatong siya dito sa rain gutter natin. Ayan, nakatukod yung footings ng roof rack dito sa gutter. Then hihigpitan lang tong mga screw. Make sure na mahigpit kasi minsan lumuluwag yan. Yung susian natin nandito lang sa passenger side. Yan, nagana naman yan. Just in case malobat yung flip key or yung fob key natin. Pwede natin susian to. Sa kabila wala yan. Sa driver side. Ayan. Yung unit natin dahil DA17V. So both sliding door natin is manual. Ayan. Dito yung ating child lock. Kaya makita nyo yung bakal na yan. So kung gusto nyo i-lock, ibaba nyo lang. Yan, naka-child lock na yan. Sa kabilang side, meron din yan. Dito naman tayo sa right side. Same lang yung position ng child lock nandito sa part na to. Pag nakababa, naka-lock. Pag nakataas, naka-unlock. Dito sa sliding door natin, meron nga palang mga connections yan dito sa kabila. Kapag hindi nakasarado yung sliding door, hindi mo makokontrol yung walang power supply dun sa power window. Hindi siya may bababa or may tataas. So kailangan nakasarado yung pinto para magkaroon ng power supply yung ating window. Dito sa passenger side yung ating opener para sa hood. Yan, nakita niyo yan. Tetesting naman natin kung gaano kaluwag dito sa loob. So, tatry natin humiga. Ang height ko ay 5'5". 5'7" yung height ko. 171.5 cm yung height ko. Tingnan natin kung gaano ko kakasya dito kapag nakatupi lahat tong dito, upuan. Kakasya kaya ako. Hindi pala ako makikita. Wait lang. Hindi marunong. Nang marunong. Malamang. Tapos yung pa ako. Kasha, may higaan dito, yung may tawag doon, yung airbed. Kasha ako, ayun 5'7", no, may space pa nga dito. Yung pa ako, tinan mo, oh. Tingnan yung pa ako. Saktong-sakto. Anong masasabi mo sa mga viewers natin, sa mga nanonood sa atin ng gusto magkaroon at balak bumili ng minivan? Meron
ka ni Mayor. Di mo nasagot yan. Sa mga gustong magkaroon ng minivan, bumili lang kayo. Pero syempre, expect nyo dahil surplus lang yung ating unit and also converted. Then, bawal siya sa mga masailang tao. Expect nyo, meron pa mga dapat ayusin. Tsaka, walang perfect builder. Kahit saan kayo pumuntang builder, kilalang builder or nagsisimula pa lang, pare-pareho lang yan at some point na merong lalabas at lalabas na problema sa unit nyo. Tama. Yeah. Tsaka yun nga, walang perfect talaga. There's no such thing as perfect. Tsaka yung pagbili naman ng minivan is depende sa use case nyo. Katulad sa amin kasi, pwede siya sa maraming passengers and at the same time, kung kailangan namin ng cargo space, both kayang i-provide ni minivan. Isa na rin yun, cute tingnan, medyo kakaiba sa kalsada. So far, as per this video, hindi pa ganong sobrang karami yung mga units dito sa sa area namin, sa Tagaytay. Ilan lang yung makikita mo dito. Pero sa Cavite, medyo dumadami na talaga yung mga units kasi medyo marami ding builders dito sa Cavite. Before anything else, gusto lang talaga namin magpasalamat sa inyo, sa mga nanonood sa amin. At thank you sa panonood, sa pag-like, sa pag-comment, at syempre sa pag-subscribe dito sa aming YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Shout out sa mga solid na ka-KL vlogs na laging nakaabang at active sa comment section. Binabasa namin lahat yan, as in lahat binabasa namin at sobrang na-appreciate namin ang bawat message na sa amin. Thank you! Ayun na nga mga ka-KL, nakilala niyo si Kiki, ang aming minivan na hindi lang panghakot kundi pang-adventure rin. Sana nag-enjoy kayo sa tour ng aming setup from loob hanggang labas. Kung may suggestions kayo sa next upgrades o kung anong content ang gusto nyong makita kasama si Kiki, comment lang below. And syempre, don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa next road trip, car hacks at kulitan moments with us. This is the KL Vlogs. Hanggang sa susunod na biyahe. Bye!